Ang susunod na programa ay nagpapatuloy dahil sa ating mga partners and supporters ng Greg Durante Ministry. So anuman po ang iyong suliranin, paniwalaan mong tapat ang Diyos. Ang ibig sabihin ng tapat ang Diyos, gagawin niya yung pangako niya sa iyo. Ang ibig sabihin ng dakila ang Diyos, hindi kanya lilimutin. At kahit gaano ka-imposible yung iyong sitwasyon, kaya kanyang tulungan. Amen? Yun po ang ibig sabihin ng tapat kat dakila. At ang dahilan, dahil iniibig niya ikaw at ako. Kaya dakila rin ang kanyang pag-ibig. Amen? So, sino ka man, ano ka man, again, sasabihin ko yung sinabi ko kanina, don't feel guilty. Kapag nararamdaman mo that you are inadequate, tandaan mo ito, it is either self or it is either the devil. The devil or self. Alam mo, hindi po importante sa harapan ng Diyos kung gaano tayo kabait o kabuti. Ang mahalaga po sa harapan ng Diyos ay naniniwala ka na siya'y mabait at mabuti. Kaya pag ika'y naniwala araw at gabi na mabait at mabuti ang Diyos sa iyo, personal, dadaloy po ay ang kabait at kabutihan ng Diyos, hindi ang sa atin. Dahil kapag yung ating kabait at kabutihan, meron pa pong intensyon na tayo ay may magparangal sa sarili. Pero kailangan pong ni katiting walang papuri at parangal para sa atin. Kailangan pong 100% ay sa Kanya. Kaya napakahalaga po to concentrate every day kung gaano tayo kamahal at kung gaano kadakila ang pag-ibig ng Diyos sa iyo at sa akin. Pumigit ka sandali. Dahil kayang-kaya niya yung iyong sitwasyon. Kayang-kaya kanyang pagalingin. Ang kaya lang naman ng tao, diagnosis. Pero ang Diyos ang tanging may kakayahang magpagaling. Ang kakayahan lamang ng tao, madiscover kung ano ang sakit ng kapwa-tao niya, pero ang nagpapagaling ay ang Diyos. Amen? So ngayong sandaling ito, gustong-gusto ng Diyos na ikay malusog. Hindi niya ibig na ikaw ay may diabetes, hindi niya ibig na ikaw ay may problema sa anumang bahagi ng iyong katawan. Ang gusto niya ikay malusog. Siya dakila, siya ay napakabuti, kaya paniwalaan mo ang kabutihang ibinubuhos sa iyo ng Diyos 24 oras sa araw-araw. Oh, napakabuti mo po, Panginoon. So intercede for one another, maggrupo-grupo kayo ng 4 bago ang mensahe. At idalangin ninyo ang nadarama ninyo na kailangang maipanalangin sa kagrupo mo. Ask kung ano ang kanilang prayer request. Sige po. And then sabay-sabay kayong manalangin matapos ninyong matuklasan ang prayer request. May bukas pong pintuan para sa inyo. Ngayong gabi ang kinin mo sapagkat bibigyan ka ng Diyos ng kakayahan na makita yung hindi nakikita. Paniwalaan yung wala sa'yo. Madali pong paniwalaan
ang nasa iyo na. Pero ang pananalig po ay pinaniniwalaan mo yung hindi mo kita at hindi mo nararamdaman at hindi mo na hahawakan. Kaya napakahalaga po na paniwalaan mo ang iyong hiniling sa Diyos. Amen po ba? Kaya napakahalaga po. Napakahalaga po. Kaya tayo nagkakatipon ngayong gabi. Ang layunin po nito ay paghahanda sa 60 araw na aking pagtuturo sa radyo tungkol po sa sinners' wealth to be transferred to the righteous. Kaya kailangan ihanda mo ang iyong sarili at kailangang paniwalaan mo. Amen? Kailangang manalig ka na ikaw ang magiging gamit ng Diyos sa iyong mga kamag-anak. Amen? Manalig ka. Dahil hindi po sila maniniwala kapag ikaw ay nangungutang sa kanila. Hello? Kung ang kapatid mong hindi mananampalataya, siya lamang ang mayaman, hindi niya paniniwalaan ng Diyos mo. Kailangang iyong mithiin na maging bahagi ka nitong 60 days of the transfer of wealth. Kung paano ito mangyayari, kailangang makinig ka for 60 days. Amen? Dahil ang napakahalaga po doon ay yung preparation ng puso. Pag na-miss mo ito, hindi ko po ito inire-record, pag na-miss mo ito, mauunawa mo naman yun sa susunod na araw. Dahil meron tayong review nung previous na turo. Pero ang titiyakin ko po sa inyo, napakayaman ng Pilipinas, mahirap ang mamamayan. Bakit po kaya? Noong 1980s, maaaring hindi mo alam ito dahil ang ignorance po ang isang malaking kalaban ng kahirapan. Kaya po ang kahirapan ay nagpapatuloy because of ignorance. And the only antidote to ignorance is to educate. Education is one of the way to transfer knowledge. Kaya nga po, ito po ang gabi ng mga gabi para ikay maging handa. Hindi pa po ang iyong mga bisig. Iabot mo sa likod na nagiinit yung iyong muscle. Sabihin mo, bless me now, Lord. Sige, tuloy-tuloy mo. Until you feel na you receive it. Bless me now, Lord. 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 Until you feel. Until you feel it. Bless me now, Lord. Bless me now, Lord. Bless me now, Lord. Bless me now, Lord. Hallelujah. Sige po, until you feel it. Bless me now, Lord. 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 Iuutos ko ang kayamanan na pumunta sa inyong buhay. So, humanda ka sa pangalan ni Jesus. Bilang lingkod at alipin ng Diyos, aking inuutusan na mga kayamanan ay dumating sa inyong buhay, bahay at kamay. At aking ipinapahayag na ang humahadlang at pumipigil sa inyong mga kayamanan ay hindi makatulog mula ngayong gabi. Diablong Satanas, isuka mo yung mga kayamanan ng mga anak ng Diyos na narito ngayong gabi. Alisin mo ang iyong mga kamay sapagkat bawat isa ay may nakatakdang plano ng kayamanan ng Diyos. At ito ay sumainyo mula ngayong gabi. In Jesus' name. Amen. Hallelujah. Sige po, magbigayan kayo, magpalitan kayo ng 10 piso. Sige po. O kung 20, kung ano man ang perang hawak mo, kung 100, magpalitan kayo ng 100. Sige po. So, wealth transfer ang ating gesture ngayon. Sige po. Kung ano man, kung piso, piso rin ang palit.
Pero kung wala kang piso at 5, di pwede na. Na 5 ang ibigay mo, kahit piso ang natanggap mo. Sige po, I'll give some time. Sige po. So nagawa nyo na, gesture po ito. Sa hindi mo kasama, hindi mo kakilala, doon ka makipagpalitan. Mas maganda na yung hindi mo kasamahan. Palitan, palitan, hindi bigayan, palitan. It is an exchange. Hallelujah. Kaya yung pera mo, ang babalik sa iyo ay pera ng iba. Amen? Purihin ng Panginoon. It is a gesture that you are expectant to receive. Expectant to receive. Hallelujah. In the mighty precious name of Jesus. Ang Diyos po ay napakabuti. On the count of 10, tapusin po ninyo ang pagpapalitan in the name of Jesus. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 and 1/2, 1 and 1/4, 1 and 1/8. 1. Tapos na po. Manalangin tayo sa panibagong mensahe sa makabagong panahon. Amen? So ngayong gabi, magpapakita ang blue moon. Kaya ngayong gabi ang simula ng iyong sobrang pagpapala at biyaya. Glory! Ang Diyos po ay napakabuti. Amen? Kaya pag dumating sa iyo masamang balita, baliktarin mo yon para magandang balita. Amen? Ang Diyos ay napakabuti. Ang mga may takot sa Diyos ay hindi takot sa masamang balita. Sapagkat alam ni Satanas na pag ikabubuti mo ang masamang balita, aalisin niya yung masama. Ang takot ni Satanas, pag nakita niya na yung iyong malaking problema ay nagiging daan sa iyong kabanalan at alab ng paglapit sa Diyos, aalisin niya yung kanyang hadlang. Kaya nga, itulak mo lagi ang iyong sariling palapit sa Diyos, hindi palayo. Amen? O Diyos na dakila amang makapangyarihan, tunay po na ikaw ang Diyos na napakabuti sa amin at kailanman ay di ka magkukulang. Salamat at ang relasyon namin sa iyo, hindi mo tinitingnan ang aming pagkatao. Ang tinitingnan mo ay ang pagka-Diyos mo. Hindi mo tinitingnan ang aming kahinaan, ang tinitingnan mo ay ang lakas mo. Hindi mo tinitingnan ang masama naming ugali, ang tinitingnan mo ay ang iyong magandang ugali. Na iyong itutulak ang mga masamang ugali sa amin upang halinhan ng iyong mabuting ugali. Mangyari po ang lahat sa makapangyarihang pangalan ni Jesus at ang bawat isa ay nagsabi ng Amen. Ang Diyos po ay napakabuti. Ipalakpak ang kamay ng napakalakas. Hallelujah! Glory! 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 Let there be mighty blessing upon those who clap. At yung mas malakas na palakpak, mas malaking pagpapala ang dumaloy sa inyo. Hallelujah! Glory! 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 At ikaw ay tumawa para makita ng Diyos na maligaya ka. Sige po. Hallelujah. Amen. Purihin ang Panginoon. Ang Diyos po natin ay napakabuti sa atin. Amen. Purihin ang Panginoon. Kaya nga po, unawain mong mabuti ang pagsasanay na isinasalang tayo ng Diyos araw at gabi. Seasoned by purpose. Seasoned by purpose. Naalaala ko ang burong mustasa. Sa amin sa Quezon, binuburo ang mustasa. Ano po ang ibig sabihin ng buro? Yun po inilalagay sa isang malaking banga, lalagyan ng asin, at yun po ay sinisison. O kaya ay
itlog na maalat. Magpapakulo ka ng tubig at pag malamig na, lalagyan mo ng asin at tatakpan mo yung banga for 18 days kung ano ang gusto mong alat. Mas maalat, paramihin mo. Kaya yung itlog na maalat, pula lang pero hindi maalat dahil apurahan. Pero kapag ikaw ang gumawa ng sarili mong itlog na maalat, lumalangis-langis at lumalabas yung mantika. Alam ko dahil dating ginagawa ko ngayon, wala na akong oras. Pero nais kong ipaunawa sa inyo na ang mga pagsubok is a seasoning. Taga sa panahon. Kaya nais kong inyong maunawaang mabuti na ikaw ay linilikha ng Diyos sa wangis larawan ng orihinal niyang pagkalikha sa iyo. Gusto ng Diyos na makita siya sa iyo at sa akin. Kaya kapag ang kabaitan ng Diyos ay nakita sa iyo, ang ibig sabihin, ikaw ay namumulat na siya ang tularan. We have to imitate Jesus. Amen? Kailangan ang atin pong gayahin, ang ating tularan ng lubusan ay ang Panginoong Jesus. Sabay-sabay basahin natin ang title, Seasoned by Purpose. Ano po kaya ang purpose? Ano kaya ang ibig sabihin? Ito po ay intention. Ito po ay reason on why we are doing. Ito po ay dahilan kung ano at bakit natin ginagawa. Ito po yung intensyon ng ating paggawa. Kaya kailangan unang-una, know God's purpose. Then second, love God's purpose. And then, if you have known and if you have loved the purpose of God, then you will explode into praise. Magpupuri ka po. Instead of listening, I am the Lord thy God, then it will be the other way around. Kapag naranasan mo po ang pagtalunton sa layunin ng Diyos, tayo ay madalas na nakikinig sa boses ng Diyos. Pero alam nyo ba na ibig din ng Diyos na marinig ang iyong boses? At ibig nating marinig ang patnubay ng Diyos, ang kapahayagan ng Diyos, ang kalooban ng Diyos, ang layunin ng Diyos. Pero mas natutuwa siya kapag narinig niya mula sa ating bibig, Thou art worthy. Hello? So ikaw ay karapat dapat na sambahin. Ikaw ay karapat dapat na purihin. Ikaw ay karapat dapat na pasalamatan. And then, ilinya mo ang mga pagpapasalamat. Salamat sa mga pagsubok. Salamat sa mga kabiguan. Salamat sa mga tagumpay. Tinanong ang founder ng IBM na si Watson Sr., what is your secret? What is the secret of your success? At ang sabi niya, more failure. More failures. That is the way that I attained success. Meron ka po bang kabiguan? Yan po ang gamit sa iyong pagtatagumpay. Subalit nais kong ipaunawa sa bawat isa, we were not called to be successful. Our calling from God is to be faithful. I desire na marinig nating lahat, welcome good and faithful servant. Gusto ko po yun ang pagtatapos nating lahat. Good and faithful servant. So ano ang ating gawain? Sambahin, ibigin ng Diyos. Ano ang pangalawa nating gawain? Patatagin natin ang ating pamilya. Sapagkat darating ang huling panahon, ang mga anak ang magkakanulo sa kanilang tatay at nanay. Huwag po nating paratingin yun. Amen? Bayaan mo pong sa kanila dumating doon sa matitigas ang puso na ayaw pakinggan ng Diyos. Pero sa atin, patatagin natin ang ating pamilya. Amen po ba? At ano ang
katatagan ng pamilya, hindi pinag-uusapan ang pera. Huwag na huwag pong pag-uusapan ng pera dahil kayo ay magtatampuhan. Ang pag-uusapan natin ay Diyos. Ang atin pong itanghal at parangalan ay ang Diyos. At paano ka magiging matibay at matatag? By knowing the purpose of God. Para masabi mo doon sa mga taong mga pasaway na sumisira sa iyo, na sinisiraan ka, isip-isipin mo, natatawagin mo ang napalagay sa mataas na posisyon na hindi nakapasa sa psychiatric test. Huwag ka pong malulungkot sapagkat si Jesus ay tinawag na kampo ng dyablo. Huwag ka pong malulungkot sapagkat mismo ang Panginoong Hesukristo ay hindi po na libre sa mga kritiko. Tinawag siya na glutton, matakaw. Tinawag siya na lasenggo. Tinawag siya na babaero. Pero hindi po siya pumatol doon sa mga akusasyon sapagkat siya nakatuon. Yun po ang seasoning. Kapag hindi ka na po sisindak sa mga maririnig mo sinasabi ng tao, kung totoo man yung sinasabi, magbago tayo. Pero kung kasinungalingan yung sinasabi laban sa atin, magpakatibay ka at magpakatatag. Sapagkat yung sisira sa iyo na ikaw naman nabubuhay ng matuwid, yung kanilang paraan ng paninira ang sisira sa kanila. Yung kanilang hinukay na patibong para sa iyo, doon sila malalaglag. Sapagkat ikay nabubuhay, na wala kang minimithi kundi ang katwiran ng Diyos, na tayong lahat ay nabubuhay para sa Kanyang layunin. Amen po ba? At ang layunin ng Diyos, ikaw at ako ay maging saksi. Ang layunin ng Diyos ay ikaw at ako ay maging kasangkapan niya upang walang isa mang mapahamak. Kaya nga tingnan mo ang iyong sarili, ikaw ay maligaya sa gitna ng iyong mga dinaraan, ng mga pagsubok, sapagkat alam kong lahat tayo ay sinusubok. Ipatotoo mo kung paano siya pinagpapala ng Diyos sa kabila ng kanyang kalagayan. Dalawa po ang branch niya. Ikwento mo pati yung kung paano mo na tutustusan yung monthly na iyong binabayaran. Purihin ang Diyos. At kanina, nagdadalawa ang isip akong pupunta dito. Pero sabi ko, kailangan pumunta ako. So, ito na, last year, nagpatutuwa ako dito na ibinigay sa akin ng SM itong space sa Mega Mall. Ibinigay sa akin, na-approve ang concept, pero walang pera. Sabi ko, sabi mo, wala akong kahit 100,000 na kapital, wala. So sabi ko, Lord, ang kailangan na kapital dito ay 2.8 million. Kasama doon ang mga deposito, pagpagawa, kasi talagang pag turnover sa amin ang pwesto, ano niya sira-sira, parang binakbak. So gagawin mo uli ng maganda para ikaw ay makasunod doon sa standard ng SM Mega Mall. Alam mo ang ginawa ng Diyos, ikinonek ako sa mga tao. So sabi niya, kausapin mo si ganito, ganito, ganito. Lahat ng kinausap ko na yan, sila ay umuo. Kapitalan nila. Tapos, kasi mayroon akong pera naman, kaunti. Sabi ko, kailangan din, mayroon akong kapital. So, nag-loan ako doon sa lending. So, lumabas ang 2.8 million. Ano? Na parang hindi kapanipaniwala. Sino ba naman ako paniwala na kasi sa akong visually impaired. So, mahirap magtiwala ng pera na gano'n kalaki. Kaya nga lang, inunaan sila ng Diyos. Ano? So God advance na sila ang nakiusap sa kanila upang ibigay yan sa akin, yung pwesto na yan. So, ang aking pinanindigan kasi doon, may pastor na nagsabi na kung ikaw ay masunurin, o maniniwala,
hindi naman buntot ang ibibigay ko, ang first class. So, ganun nangyari sa Megaball. Ngayon naman, kanina may pastor na dumating doon, kami ay nagbabible, at ako ang naglilid ng Bible study, siya ang nagpray. Gusto namin mag-expand ng isang branch uli. Ito uli, walang pera uli. Ngayon, pinag-pray namin, alam mo, ginawa ko doon sa pastor, nagkape naman kami doon sa medyo masarap na kape, nagkwentuhan kami. Tapos sabi ko, samahan mo ako pastor, kasi bali barkada ko yan eh. Samahan mo ako pastor doon sa MOA, magsabit tayo ng ng papel doon sa SM Aura, bago doon sa may market. Alam mo umiyak ako kanina kasi biglang tumawag ang dating sumama sa akin, ako na ang pupunta. Siya ang pupunta daw at kinausap na ang concept manager, sige pumayag. So inaasahan ko naman ito talagang tutustusan ng Diyos. So Diyos lahat ang nagbibigay doon sa na yan, sa kapital na yan. At alam mo ang ginawa pa ng Diyos, hindi ako in-stress, Praise God. Isang buwan, kumita kaagad ang SM Megaball. Praise the Lord. Thank you. Hallelujah. So, yun po ang napakaganda kapag ikaw po ay nagtiwala at sumandig sa Panginoon. Ang natapos na palatuntunan ay nagpapatuloy dahil sa inyong mga pinansyal na kaloob na ibinibigay sa Greg Durante Ministries. Tapos na naman po ang ating palatuntunan at nais po naming makarinig mula sa inyo. Maaari po kayo sumulat sa PO Box 4135 Manila o mag-text sa mga numero na nakikita nyo sa ating screen o tumawag sa mga telepono na inyo pong nakikita din sa ating mga screen at handa po kaming makarinig mula sa inyo ng patotoo ng pagpapala at biyaya at tagumpay. At kung kayo po ay napagpala sa palatuntunan ito, maaari nyo pong ipadala ang inyong mga kaloob sa iba't ibang sangay ng Bangko de Oro sa buong Pilipinas at maihatid ang mabuting balita sa lahat ng panig ng bansang Pilipinas. At kung kayo po ay wala pang dinadaluhang panlingguhang gawain, inaanyayahan po namin kayo sa second floor, Medicor Building, Ortigas Avenue, Green Hills, San Juan, alas 9:30 ng umaga at alas 4:30 ng hapon. Lahat po ay welcome sa gawain ito. At tuwing araw ng Biyernes, meron po tayong Night of Revival sa ganap na alas 6 ng gabi dito rin po sa Green Hills, San Juan. Magsama-sama tayo sa palatuntunan ito sa ganito rin pong oras at patuloy ninyong maranasan ang biyaya at kasapatan ng ating Panginoon, and it's always a great day to live. Ang susunod na programa ay nagpapatuloy dahil sa ating mga partners and supporters ng Greg Durante Ministry. Walang uunlad na hindi idaraan sa pagsubok. Kaya nga ang sabi ng Biblia, hindi ako dumating para pagkasunduin ang magkakasambahay, ako'y dumating para pag-awayin. Wow! Yan po ba ay itinuro ng Panginoon? Itinuro po yun sa Mateo. Pero nais ko pong ipaunawa na titibay at tatatag para hindi na tayo akusahan pa na ang mga Kristiyano ay hindi marunong manalangin. Paano po ba ang panalangin? Ang panalangin po ay simpleng salita na paghingi. Ngayon, wag nating sasabihin na ang paghingi ay minsan lang. Ang paghingi po araw-araw.
Kung may kailangan kang pagkain, humingi ka sa Diyos. Bigyan mo ako ng aking kakanin sa araw na ito. Hindi ka po nagkakasala. Amen po ba? At tutustusan ka ng Diyos sa lahat ng iyong pangangailangan sa bawat araw sapagkat ang gusto niyang marinig ay ang ating tinig. Na laging lumalapit sa Kanya at ang Panginoon 3 ulit na nanalangin sa halamanan sa Gethsemane. One prayer request repeated thrice. Not my will, but thy will be done. Pero yun pong kanyang pagsasabi, not my will, but thine will be done. Yun po'y tungkol sa kanyang offering ng kanyang sarili. Pero ang katugunan sa iyong mga kahilingan ay ayon sa salita ng Diyos. Ask, and you shall receive. Amen po ba? Ang ibig ba sabihin, paghihingi ka ng pagkain at kanin at ulam, magtatapos ka ba doon sa panalangin, thy will be done? Ang ibig sabihin, kung gusto mo akong magutom na hindi ako kumain maghapon, ay masunod ang kalooban mo. Yung thine will be done ay ginawa lamang po ng Panginoong Hesukristo dahil inihanda niya ang kanyang sarili. At upang maialay niya ng lubusan at perpekto ang kanyang sarili, kailangan idaan siya sa ligligan. Kaya 3 salita na nais kong inyong matutunan. Because all of us may nakahandang magandang kinabukasan ngayon. There is a guaranteed future for all of us. Pero we shall pass through number 1, shaking. Ngayon, ang mga tao po marunong ng shake, rattle, shake. Sini po yun. Katatakutan po yun. Pero pag sinabing shake, alam nyo ang shake? Pag nag-blend ka po, so sa Tagalog po ang shake ay ligligan. So we need to pass through the shaking of God. Seasoning is for us to know the purpose of God. Takot na takot yung 11 kapatid o yung 10 kapatid dahil kapatid niya si Benjamin, takot yung 10 na kuya niya. Dahil sa masamang ginawa nila kay Jose. Pero ano sabi ni Joseph? Sa Genesis 50 verse 15, verse 20. 50 verse 20. Wala sa kanyang puso ang paghihiganti sapagkat siya ay maalab sa Diyos. But as for you, you thought evil against me, but God meant it unto good, to bring to pass, as it is this day, to save much people alive. So if you know the purpose of God, not for yourself per se, but the purpose of God for the entire humanity. Ang layunin po ng Diyos sa bawat isa sa atin ay para sa kabutihan ng sangkatauhan. Yun pong kabutihan ay not for our own self-consumption. No. Yung lahat po ng ating pagpapala ay kailangang ating iukol ay sa pagluwalhati at paglugod sa Diyos. But as for you, you thought evil against me. Para sa inyo, nag-isip kayo ng masama laban sa akin, sabi ni Jose. But God meant it unto good. Pero, pinahintulot ng Diyos na ako ay inyong gawa ng masama para sa kabutihan. Ano po ang unang kabutihan na nangyari? Hindi nagtanim ng galit si Joseph. Wag kang magtatanim ng katiting na galit because that hidden anger is poison. It will poison your system. Lason po yung lihim na galit. Hello? Sino ang may galit?
Hindi ako galit sa kanya. Pero parurusahan siya ng Diyos. Dahil sabi ng salita ng Diyos. Ayan, wag po. Ito po ang dapat na ugali natin. Tularan natin si Moses. Moses, puro matitigas ang ulo ng iyong mga kababayan. Gusto mo, lipulin ko na sila at magsimula ako ng lahi sa iyo. Opportunity for a position na alok sa kanya ng Diyos. Pero iniaalok nga kaya sa kanya yun ng Diyos? Tinutokso kaya siya ng Diyos? Hindi po. Talagang intention niya dahil gusto niyang makapagsimula sa panibago kay Moses. Ano ang sabi ni Moses? Diyos ko, wag mo pong gagawin yan. Kung pwede po, ay ako na ang alisin mo ang pangalan sa aklat ng buhay. Alang-alang lamang po sa kaligtasan nila. Hello? Kaya nga ating unawaing mabuti, titino ang simbahan. Kapag sa simbahan ay wala ng inggitan, payabangan, huwag mong ipagmalaki ang iyong talento, huwag mong ipagmalaki ang iyong yaman. Wala tayong pag-aari, lahat ito'y sa Diyos. Talento mo, talento ko, ang may-ari ay ang Diyos. Yaman mo at yaman ko, ang may-ari ay ang Diyos. So God is not looking on our deeds. God is looking on the intention of our heart. Hindi po siya nakatingin sa ating ginagawa, nakatingin po siya sa linalaman ng ating puso sa ating ginagawa. Huwag po ang pangalawa niyang dahilan at katuwiran sa Diyos. Huwag po, dahil kahiya-hiya po ang banal mong pangalan. Ano sasabihin ng mga tao na hindi mo kayang pakainin, hindi mo kayang ituwid itong iyong bayan? Huwag mo pong ilagay sa kahihiyan ng iyong pangalan. At ang sabi sa Numbers 12:3, bagamat parang magagalitin si Moses, pero pinarangalan siya ng Diyos sa Numbers 12:3. Now the man Moses was very meek above all the men which were upon the face of the earth. Pinarangalan ng Diyos si Moses na pinakamaamong lalaki sa ibabaw ng lupa. Si Pablo, umiiyak siya. Ang sabi ng banal na Espiritu, sa hintil ka gagamitin. Pero bumalik siya sa Jerusalem. At ang sabi niya, kung kailangang dukitin ko ang aking mga mata upang ibigay sa aking mga kababayan para makilala nila ang Panginoong Hesukristo, ay aking gagawin. So, a selfless life. Do not desire to be great. Rather, desire to be servant. Hello? Huwag kang maghangad na ikay maging dakila. Maghangad kang maging alipin, lingkod. At doon ka magiging dakila. The more you serve, the more greatness will be part of your DNA. Si Jesus, ano ang kanyang isinigaw? Ama ko, patawarin mo sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Yun po ang unang-unang dapat nakatangi ang meron tayo. Nakatuon po tayo sa Diyos at sa Kanyang adhikain. Amen po ba? Kaya nga ating unawain. For all things, sabi sa Romans 8:28, for all things work together for good to them that love the Lord, and is called according to His purpose. Napakahalaga pong maunawaan mo ang layunin ng pagkatawag sa atin ng Diyos. And we know, ito po ay inalis ang kamangmangan. So kailangan pong ang ating kalagayan bilang isang Kristiyano ay nalalaman natin. And we know that all things work together for good. Lahat ng mga bagay, all things,
Ano po yung mga bagay? Pag minsan tayo ay kapos ng pera, that is one thing. Pag minsan tayo nagkakasakit, that is another thing. Pag minsan tayo ay hindi magkasundo sa loob ng sambahayan. Ngayon, ang sinumpaan ng mag-asawa ay ganito, for better or for worse. Dagdagan natin, for better or for worse, I will do good. Hello? On better times and worse time, I will do good. Yun po ang mag-asawa. May dalawang magkaibigan, isang Englishman at isang American man. Ang sabi ng Englishman, you know, the rate of divorce in America is increasing. And many, truly, America is the land of the free. Dahil naghiwalay. So malaya na sa isa't isa ang mag-asawa. Ang sabi naman ng Amerikano, true indeed, there are increasing rate of divorce here. But the increase of marriage is far larger than the divorce. That shows that America is still the land of the braves. Hindi ninyo nakita ang humor. Na kahit na naghihiwalay ang mag-asawa sa Amerika, marami pa rin nagpapakasal na matatapang kahit na alam nila na marami ang naghiwalay. Kaya nais kong ipaunawa sa iyo, huwag kang makikipaghiwalay sa iyong asawa. Magpatuloy ka sapagkat ang gawain ng pinakaunang ministeryo ng lalaki ay ipakita niya, una, ang pag-ibig sa Diyos, pangalawa, ang pag-ibig niya sa kanyang asawa. Hello? At ang gawain ng babae ay para iiwas sa ibang babae ang kanyang asawa. Kaya lagi kang magpapaganda. Hello? Kahit na ano, ang dami ng iyong ginagawa. Kailangan ikaw ang nag-aasikaso ng isusuot na damit ng iyong asawa kahit busy ka. Tingnan mo ang iyong katabi kung kasama mo ang iyong asawa. At sabihin mo, ginagawa ko yan. Oh, purihin ang Panginoon. Nakukuha niyo po. Seasoned by purpose. Pinaunlad, pinatibay, pinatatag, yun po ang seasoning. Para ikaw ay maunlad, matibay at matatag. At ang matibay at matatag at uunlad lamang ay yung alam ang layunin. What is purpose? The intention. The reason of why we are doing. Kaya nga, unawain nating mabuti, how shall we know the purpose of God? Sa Ecclesiastes chapter 3 verse 1. Ecclesiastes 3:1. To everything there is a season and a time to every purpose under the heaven. So atin pong unawaing mabuti, the plan of God is the best. And the plan of God will be performed on the timetable that God set forth. So ang balak po ng Diyos ay siya ang magsasakatuparan sang-ayon sa itinakda niyang oras. Kaya napakahalaga po na maunawaan mo ang layunin ng Diyos. Sa 1 Chronicles chapter 12 verse 32, the tribe of Issachar. Kailangan pong nalalaman mo ang layunin ng Diyos at kailangang malaman mo rin ang takdang oras na isasagawa ng Diyos yung kanyang mainam na layunin. So the tribe of Issachar sa 1 Chronicles 12:32 are people who know the purposes of God. And of the children of Issachar, which were men that had understanding of the times, to know what Israel ought to do. The heads of them were 200, and all their brethren were at their commandment. So pansinin po natin,
Kailangang nasa sa atin ang kakayahan na maunawaan ang oras ng Diyos at maunawaan yung takdang oras na isa sa katuparan ng Diyos yung kanyang balak. Kaya nga ating unawain, ikaw po ay tinuturuan ng Diyos. So you have talents. Meron ka pong talento. Ikaw po'y talentadong Pinoy. Natapos na naman po ang isa nating programa at palatuntunan sa Great Day to Live. Ako'y naniniwala na sa tuwing ipinapahayag po ang salita ng Diyos, hindi po pwedeng hindi tayo napapagpala. Sabi po ng salita ng Panginoon sa aklat ni Isaiah, sa Book of Isaiah, wala pong salita ang Diyos na pinakawalan lumabas sa kanyang labi na babalik sa Kanya na wala pong nagampanan o wala pong ginawa. Kaya nga po sa mga oras at sandaling ito, nais ko pong ialok sa lahat ng mga nanood na pagpala at nakarinig ng salita ng Diyos. Kaya po nasabi ng Romans chapter 10 that if we confess with our mouth and believe in our hearts that Jesus Christ is Lord, then you will be saved. Kaya kung kayo po'y naabot ng mensahe at nais nyong maranasan ang kaligtasan at lalong maunawaan ang iyong bagong relasyon kay Kristo, inaanyayahan po kita natanggapin mo ang Panginoong Hesus sa iyong buhay dahil napakadali lamang po, amen, na maligtas at magkaroon ng relasyon sa Panginoon. Kaya, iaabot ko po sa inyo isang relasyon, hindi po relihiyon. Kaya po sabi ni Pablo sa Romans 10, believe in your heart, confess with your mouth that Jesus Christ is Lord, then you will be saved. Kaya pangungunahan ko po kayo sa panalangin, ipikit mo ang iyong mga mata, at sa akin pong pananalangin, panalangin mo rin ang panalangin aking sasabihin na parang ikaw ang nananalangin. Sabihin mo ang panalangin ito, kapatid. Sabihin mo, Panginoon, salamat po sa oras at sandaling ito na napakinggan ko ang programa at palatuntunan mo at napanood ko ito ngayon sa telebisyon. Tinatanggap ngayon kita, Panginoong Hesus, sa aking buhay. Inaanyayahan kita sa aking puso. Pumasok ka. Pinaniniwalaan kita. At ipinapahayag ko ngayon, Panginoong Hesus, na ikaw ay aking Panginoon, Diyos sa tagapagligtas. Patawarin mo rin po ako sa aking mga kasalanan. Kasalanang minana, kasalanang patuloy na ginagawa. At simula sa araw na ito, tinatanggap ko po ang iyong paghahari. Salamat po sa kaligtasang aking tinanggap. Pinapahayag ko ngayon that ikaw ay aking Panginoon, Diyos at tagapagligtas. Isulat mo rin po ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Salamat po, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. Congratulations, kapatid. Sa iyong bagong relasyon, tinanggap mo si Kristo. Paniwala mo, ikaw ay anak ng Diyos. At bilang anak ng Diyos, nais ko rin paunawa sa iyo na ang pagiging anak ng Diyos ay may benepisyo. Una, sabi, we have the power na maging anak ng Diyos. Amen? We have the power to be sons of God. Amen? And not only as a son of God, binigyan din po tayo ng kapangyarihan na makamtan ang lahat ng biyaya at pagpapala ng Ama. Sabi po ng Psalms chapter 23, sabi po, the Lord is my shepherd and I shall not want. Now you have the freedom now. You have the license to call God as your Lord and your shepherd. At kung ang Diyos po'y Panginoon mo natin yung dakilang pastol, ang pastol po siya nangangasiwa at tumutusto sa lahat ng kailangan ng kanyang tupa. Kag binasa mo Psalms 23, verse 1 onward sa mga talata, makikita mo po na hindi lamang po biyaya at pagpapala ng material, maging kapayapaan, anuman ang iyong kailangan, kayang i-provide sa iyo ng Panginoon. Kaya hayaan mo na i-pray din kita, ipatong mo ang iyong kamay sa iyong puso sa oras at sandali ito. And let me pray this prayer with you. In Jesus' name, Panginoon, inuutusan ko po ngayon sa mga nakikinig ngayon at nanunood sa telebisyon, Panginoon, na sila iyong pagpalain mo ang kanilang buhay, anuman ang kanilang pangangailangan. It might be healing, Panginoon. I speak healing in their body, Panginoon. It might be financial freedom, Panginoon. I speak blessing upon their lives. It might be peace and restoration in the relationship in their family, Panginoon. Magkaroon po ng kaayusan ng kanilang pamilya, Panginoon. In Jesus' name. And whatever need they may have now today, Panginoon, anumang kanilang kailangan, Lord, I know that you are a God who knows everything. Bless your people right now. In the mighty name of Jesus, I pray. Amen. So kung napagpala ka po ng palatuntunan ng Great Day to Live, inaanyayahan kita, kapatid, sumulat ka sa amin at para sa iyong pagpapatuloy na paglago sa Panginoon, makikita mo sa iyong screen ang ating website. Doon pwede ka po makinabang
Naroon ang ating mga teaching materials para lalo kang umunlad sa iyong relasyon sa Panginoon. Amen? Kaya subaybayan niyo po yun. Puntahan po ninyo ang www.gregdurante.com at pakikinabangan niyo po ito ng gusto para lalo kayong umunlad sa Panginoon. At kung kailangan niyo rin po ng mga panalangin, nasa screen po natin ang mga telepono at pwede ninyo i-text to send your prayer request. Purihin po ang Panginoon. At sa oras at sandali pong ito, nais ko na rin pong gamitin ang pagkakataong ito. Napapagpala po maraming tao nakakarating po sa bawat tahanan na nakapapasok ang ebanghelyo sa bawat pamilya gamit po ang telebisyon. At alam niyo po, ang television ministry ng Greg Durante Ministry nagpapatuloy. Una, dahil sa awat abag ng Panginoon. Pangalawa, dahil po sa maraming nananalangin. At pangatlo, dahil po sa mga partners at sa mga tapat na sumusuporta financially para po balikatin at buhatin ang pasanin ng pinansyal na bahagi para maipagpatuloy ang pangangaral ng Ebanghelyo. Tandaan po natin mga kapatid, hindi man po kayo nakakaharap sa telebisyon para mangaral, pero ang inyong pagpapadala ng kaloob, nagiging tulong para po lalong ma-expand ng pangangaral ng salita ng Diyos. So ngayon pong oras at sandaling ito, para po sa buwang ito, sa inyo po na magiging partners at magkakaloob sa ministeryong ito, sa halaga pong 2,000 pesos and above, nais po namin ipadala ito sa inyo. Amen? As a sign dito po sa ministeryo ng Great Day to Live, amen, pag kayo po'y nagpadala ng 2,000 and above support ngayong buwang ito, amen, sa Great Day to Live, padadalan po namin kayo ng designer's jeans na aklat at ito pong isa from curses to blessing. Amen? Dalawang aklat na makatutulong po para lalo kayong umunlad. At daragdagan pa po natin ng isang DVD ng teaching po ni Pastor Greg at ng ministeryong ito ng Greg Durante Ministry para po makatulong sa inyo sa pag-unlad ng inyong spiritual na relasyon sa Panginoon. Amen? Kaya pag kayo po'y nagpadala ng kaloob sa buwang ito, kung ito po'y sa mailbox, sulat po ninyo doon, huwag kakalimutang isulat, na sabihin po ninyo na kayo po ay humihingi, nagre-request ng ating pong gift para po sa buwang ito, 2 libro at isang DVD. At kung ito naman po ay sa pamamagitan ng bangko, i-text nyo po yung mga number o kayo tumawag sa opisina para po ipaalam ang mga detalye na kayo po ay nagkaloob po sa ministeryong ito para mag-request ng ating pong sign of offering and thanksgiving to you as our partners for this month. God bless you everyone. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Until next time, sa programang Great Day to Live, muli ako po si Brother Dexter Durante sa pangalan ni Brother Greg Durante. God bless you all and see you again sa ating pong next program. Ang natapos na palatuntunan ay nagpapatuloy dahil sa inyong mga pinansyal na kaloob na ibinibigay sa Greg Durante Ministry. Tapos na naman po ang ating palatuntunan at nais po naming makarinig mula sa inyo. Maaari po kayo sumulat sa PO Box 4135 Manila o mag-text sa mga numero na nakikita nyo sa ating screen o tumawag sa mga telepono na inyo pong nakikita din sa ating mga screen at handa po kaming makarinig mula sa inyo ng patotoo ng pagpapala, biyaya at tagumpay. At kung kayo po ay napagpala sa palatuntunan ito, maaari nyo pong ipadala ang inyong mga kaloob sa iba't ibang sangay ng Bangko de Oro sa buong Pilipinas at maihatid ang mabuting balita sa lahat ng panig ng bansang Pilipinas. At kung kayo po ay wala pang dinadaluhang panlingguhang gawain, inaanyayahan po namin kayo sa 2nd floor, Medicare Building, Ortigas Avenue, Green Hills, San Juan, alas 9:30 ng umaga at alas 4:30 ng hapon. Lahat po ay welcome sa gawain ito. At tuwing araw ng Biyernes, meron po tayong Night of Revival sa ganap na alas 6 ng gabi dito rin po sa Green Hills, San Juan. Magsama-sama tayo sa palatuntunan ito sa ganito rin pong oras at patuloy ninyong maranasan ang biyaya at kasapatan ng ating Panginoon, and it's always a great day to live.